Hello mga kabadorits, good morning sa inyong lahat. Saan man kayo naroon? Summer day! Spring day! Fall! Jackson! Fall day! Woo! Winter! Ang araw na to guys, nararamdaman ko na yung pagsak ng snow. Tingnan nyo ang kalat namin dito guys. Sobrang kalat. Ang dami na ng mga anuhin namin. Yan guys. Kita nyo. Fall. See? Ang dami guys, ang dumi. Sakay muna tayo guys sa guys. Yan si Honda Pilot namin. So ganun kadumi sa harapan ng bahay namin guys. Kikita nyo. Maliit lang yung bahay namin mga kabadodits. Dahil yun lang ang kinaya ng aking budget. Nung ako pala nagtatrabaho dito sa Canada nung bagong dating namin. So yun nga, rush yung pagbili namin ng bahay kasi ayoko lang magrenta ng apartment kasi parang yun nga, sayang lang, di ba? So nag-decide kami ni Mrs. na bumili ng bahay kahit maliit lang muna. So ngayon na 10 years na kami dito sa bahay, yun nga, 10 years na hindi pa rin kami umaalis. Pero aming nagsasabi na bakit hindi bumili kami ng medyo malaki-laking bahay. Yun ang sabi ng iba kasi dami kami sa bahay. Unang-una, yung bahay na nabili namin ay maliit lang yung kitchen, so hindi kami nagkakasabay-sabay kumain. Yun yung pinakang hindi maganda sa part na nangyayari sa amin. So yung mga bata sa sala lang kumakain. Kami lahat, hindi kami sabay-sabay kumain. Yun pa naman yung pinakamahalaga sa bonding sa family, di ba? Kasama yung mga anak mo kumakain sa isang table, di ba? Sa lamesa. Ganun tayo mga Pilipino. Magandang ano yun, di ba? So yun, nasana yung mga anak namin na kumain na. Yung panganay ko kumakain lang sa computer. Kumakain sa harap ng computer kasi nga hindi na siya nasanay na kumain kami sabay-sabay. Yun yung mga mistake namin na dapat maaga pa lang namin. Pero yun nga, sa budget hindi naman natin masasabi na kaya natin bilhin ng lahat. Kumbaga nasa Canada ka, kaya mo nang bilhin lahat. Hindi lahat ng tao dito ay kayang bumili ng malaking bahay kasi depende sa income natin yan. So katulad ko nung dati na ako lang nagtatrabaho, si Mrs. hindi nagbabantay ng bata. So nung bumili kami ng bahay is mababa lang yung approve sa akin. So at that time mababa pa yung mga swelduhan. So yun nga, ikukumpara mo sa ngayon na grabe ang swelduhan na ngayon, malaki. Well, malaki rin yung presyo ng bentahan ng bahay ngayon. So yung mga bagong dating dito sa Canada, on the spot, yung talaga binibili, may laking bahay. So, well, hindi natin masisisi kasi may mga tao talagang may mga dream sa buhay na hindi ko naman sinabi na wala akong dream sa buhay. Pero to be honest, may kanya-kanya tayong mga gusto sa buhay. May mga kanya-kanya tayong mga gustong marating. So kumbaga wala nang pakialaman siguro. Pero being wise, mas maganda kung yung budget mo, doon ka lang.
Yes! Kasi sinagad mo yung budget mo, doon ka rin nagkakaroon ng problema. And then, nauuwi sa hindi, pagkakaunawaan niyo yung mag-asawa dahil hindi kayo magkasundo. Unang-una, pagdating sa budgeting, so, kailangan magkasundo talaga. Ang hirap pag hindi magkasundo. So, nagkakaroon ng sumbatan sa mag-asawa, pero to be honest with you, 10 years na kami sa bahay, pero iniisip ko rin bumili ng mas medyo malaking bahay. Pero titingnan ko pa rin, hindi pa ako 100% sure kasi ginagawa ko yung bahay ko, inaayos ko. Kung bibili man ako pero hindi ganun kalaki, bibili ako yung medyo malaki ng kaunti doon sa current na bahay, sa bahay namin ngayon. Then yung bahay namin ngayon, hindi ko siya ibebenta. Plano ko rin iparenta siya po, at least pag tumanda kami, may income kami, di ba? Hindi na kami nagtatrabaho, at least meron para kami income. Yes! So, kanya-kanya diskarte sa buhay, guys. So, kung gusto mo malaking bahay agad, bumili ka. Yun nga lang, huwag ka magreklamo kung nagigipit na kayo sa mga budget ninyo. Kasi nag-decision kayo ng ganun, bumili kayo ng malaking bahay. So, kailangan yung gawa ng paraan. Or kahit tatlong trabaho, kasi yun yung dream house mo. Wala tayong pakialam doon. May mga dream house sila ng kanya. So, may dream house din ako na akin, di ba? So, hindi na alam, ganun lang. Hindi natin alam, malay natin, no? Bibili rin ako ng medyo malaking bahay. Kapag lumaki na yung malaki na yung isa kong anak, si Little Badodits. So, kasi kailangan dito, bawat bata may bedroom eh. Yun ang sabi nila. So, ngayon pa lang, yung panganay ko, ayaw kaming pasukin sa kwarto niya. Kahit kapatid niya, yung, alam mo yun, talagang, pag dito ko talaga sa Canada nakatira, maano talaga yung privacy, ano? Medyo talagang may pansin sila doon. Kumbaga, kahit anak mo na sila, gusto pa rin nilang may privacy talaga, no? So, sabi ko nga sa anak ko, hanggat hindi ka nag-18 years old, hindi ka pwede sumuway sa mga, hindi mo kami pwedeng suwayin. Pag ikaw ay naging 18 years old, do whatever you wanna do, sabi ko sa kanya. Kung gusto mo umalis na sa bahay, that's fine. Wala akong problema doon. So, yun nga, pagka ganun talaga, wala tayong magagawa, diba? Yun talaga yung nakagisnan dito. Mahirap din kasi pigilan mo ang mga bata, nagre-rebelde. So, yun yung mentality ng mga kabataan sa ngayon. So, parang talagang iba na sila ngayon, mga kabataan ngayon. Hindi na sila masyado silang sensitibo, aggressive, you know. But intindihin na lang talaga, as a parents talaga, iniintindi na lang. Pero minsan nakakainis talaga. Pero yun nga, kung di mo sila iintindihin, lalong gugulo ang buhay ng pamilya mo. Kaya, so, ngayong umaga guys, pupunta tayo sa dentist. So, kailangan ng our dentist natin yung maganda nating ipin. Medyo dentist tayo. So, dito guys. Sa ating dentist, ang pangalan ng dentist natin, why still closed? Bakit sarado sila? Oh no. Ito. Kikita nyo yan guys. Yan, Dr. Michelle Alpalza Santos. Yan yung dentist natin guys. So, dyan tayo magpapadentist. Pasok na tayo.
Halloween. Good morning. John, excuse me. Galarse? Sige po, upo muna po. Okay. Sige po. Clean sleeper. Ano? 10 o'clock po. Oh, 10? Oh, kala ko 9:30. Kasi tsakadal, oh. O sabi mo kuya, masakit siya sa'yo. Ha? Oo. Nagsasalita yan? Sige. Sige ba? Lalakad pa yan. Hindi nga. Mamaya sa tabi mo. Hindi ko lang alam kung ano nagpunta. Pinipindot ba? Kasi ang lambot niya eh. Kaya, ayaw ko. Magkano kaya yung ganyan? Yan. Nakita ko sa box 100. 100 plus? Never goes out Ano of yung binili style. niya natin? Ang ganda, no? Sige. Always come back. Baka sa mga Ate Rodina. Saan nyo nabili to, ate? Yun ang hindi ko alam. Tanong ko. Mamaya. Baka matakot yung anak ko nito. Don't beg. 100 something. Hindi naman nagsasalita, ah. Ay, nagsasalita pa. Nagkakausapin ba? Ay, hindi. Ganyan lang. Sit back and learn from the master. Katakot. Chop, daddy. Ligtayin ngayon, guys. Kaya nasa room na tayo naghihintay ako ng doktor. Okay. Maliit na maliit, ah. Maliit yung palo ko. Chat? Oh, kailangan ko ng resibo? Copy? Gusto niyo ba ng copy nito? Oo. Sige. Tapos ito yung EOB mo. Yung ganyan. Yung explanation. Yan na. Kaya hindi na siya kumuha dun sa pangalawa niya. Ito na yung copy. O itong 985 na yung ano ko. Yung nagamit mo dun sa insurance na isa, 985 and 70 na. Eh, 1.5 yun. Magre-reset na ulit kami. Ha? Oo. Magre-reset na ulit ito. Apa, magre-reset na. Yung pangalawa mo na. Kasi magcha-charge pa dyan yung
yung night guard. Oh, So, sapat na yan. Tama na dyan. Okay. Pwede na natin gamitin yung pangalawa. Pangalawa. Okay. Okay, sige. Ito lang. Ito yung copy mo. Okay. Oh. Okay, thank you. Bye. Oh, umulan. So yun nga guys, tapos na yung ating ang aking nagpapasta ako ngayon. Pinastahan, nagpa-cleaning ng teeth. So sagarin na natin yung insurance natin. Kasi magre-reset na yung insurance ko ngayong year na to. So January, iba na naman. So balik na naman sa ano yung insurance namin. So yun, ganun kaganda kapag ang workplace mo, pinagtatrabahuan mo ay merong mga insurance. So covered kasi yung nagpapalinis ng ngipin, papapasta, bunot guys. So dito sa Canada sobrang mahal yan. Mahal ho yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya kung kayo ipupunta dito sa Canada at hanapin nyo yung may mga insurance na mag-apply kayo ng trabaho, ang hanapin nyo guys yung talagang meron siyang insurance na maganda. Kasi yung dentist talaga dito sobrang mahal guys. So yun nga mga kabalodits, pag hahanap kayo ng trabaho, kahit maliit lang yung sweldo, basta may insurance na maganda, mas gugustuhin doon na ako. Kasi maganda yung may insurance ka sa mga dentist. Maganda yan. So nakakatulong yun. Oo, malaki nga sweldo mo pero wala ka namang insurance yung pinapasukan mo. So gagastos ka na sarili mo, galing sa pocket mo yun, galing sa bulsa mo. Yun nga guys, tapos na yung aking cleaning and peeling. So medyo manhid lang yan, di pa ako pwedeng mahirap kumain. Manhid itong ganito ko, puta ragis. Okay, stay tuned guys. And uwi na ako sa bahay. Okay, peace out.